Yon mga kapog lamig, maayong buntan sa among tanan. May tanong sa atin ngayon, Sir, kasano ag-apply dita ayan mo, ada experience ko talo nga taon toy Pinas, Sir. So, tatagalogin muna natin Sabi niya, paano daw mag-apply dito sa amin? May 3 years daw siyang experience dyan sa atin sa Pinas. Sa totoo niyan mga kapoging lamig, ikwento ko muna sa inyo kung paano baga ako nakapahag din sa dairy farming kahit wala mo akong ka-experience sa dairy farming. Meron pala akong kaibigan din sa Australia na nagtatrabaho sa nationwide AB kung tawagin. Ay yun ay mga nagdidihon ng sungay ng mga guya, nag artificial insemination sa freeze branding. O yung katrabaho pa sa McDo noon, wala akong balak-balak mag dairy farming. Pero ang isip ko lang kasi noon, parang tatapusin ko lang ang visa ko at ako uuwi na, parang gayon. Pero parang na-motivate ako baga, na parang na-motivate ako kasi nabibili ko yung gusto ko din eh. Pag may gusto kong bilhin, nabibili ko na napagpadala ko sa Pilipinas. Parang na-motivate ako, nagbago ang aking isip. Dili kasi sa dairy farming din sa Australia, about di lang dairy farming about agriculture ay mataas ang chance mong ma-sponsoran. Iyon ang dahilan kung ba't ako nalipat din sa dairy farming. Pero yun lang ang hirap kung kalimitan din sa mga dairy farming din sa Australia ay hinahanap ay may experience kahit papaano. Pero kung eager ka naman talagang matuto, pwede lang din kasi mga classmate ko sa Billboard, nakapasok naman sila sa dairy farming kahit wala man silang ka-experience. Ang trabaho nila sa Pilipinas, sa DAR, sa LGU, wala mang never pang humawak na susunong baka mga ngayon. Pero ngayon, na-sponsoran na, naka-working visa na, naunahan pa ako. Bago balik pala muna tayo doon sa paano ko nakapasok din sa dairy farming. Doon sa may Peterborough pala, malapit din lang din mga 20 minutes din sa taga-trabahoan ko. Yun ang unang dairy farm na aking pinagpasukan. Bali, isinama lang ako nung kakilala ko at sabi daw sa kanya nung pinagsiservice ang iyon kasi nagdedehon siya ng guya doon eh. Saka nagpe-press banding. Problemado siya doon sa yard niya, yung sa panagagatasan ng baka. At bulok-bulok na daw yung mga bakal doon, nagkanda sira na, nagkanda hulog na, nagkanda giba na baga kung tutusin. At kailangan da ng welder. Ang hirap makahanap ng welder na magkatrabaho sa kanya. Di sila just parang sabi doon katrabaho, nung kakilala ko, may kakilala akong nagmarunong mag-welder. Kung gusto mo, kuhanin mo. Ayun, pinakilala ko, pinakilala ko tapos sinabi tanggap na ako, wala nang resume na ibinigay, diretso hired na agad ako. Tapos nagtatrabaho pa kasi ako sa McDonald's sa Cheese Factory. Ang sahod ko doon malaki, medyo ayos na din eh. Sa Cheese Factory sumasahod ako ng 1,050 doon. Sabado at linggo lang ang trabaho ko, 6 hours lang, 6 hours. Tapos sa McDo, masahod ako ng 900 per week doon. 900, 450 per week, para 900 per fortnight. Kaya hindi ko iwan din yon. Kaya sabi ko dun sa pinag-applyan kong iyon, pwede bigyan lang ako isang buwan para makapagpaalam sa mga iyon. Pero ang talagang rason kahit di ko maiwan-iwan mga iyon, kasi medyo malaki nga ang sahod ko doon, may binabayaran pa ang utang. Gusto ko muna mabayaran yung bago ako umalis sa McDo, sa Cheese Factory. Tapos yun, na-hire na nga ako. Tapos naka-4 na buwan ako doon, 5 buwan. Gusto rin ako sponsoran noon. Kaso, parang nakikita ko sa kanya medyo mabagal baga. Kaya, may nakita ko doon sa group din sa Facebook na sa Australia na naghahanap ng trabahador. Basta marunong laang. Basta may experience, sabi niya. Di minessage ko agad, PM na agad ang ginawa ko, pinagsendan ko agad ang mga picture na aking pinagagawa, mga welding, nagagawa ko nagme-mekaniko ako, gayon. Ayun, sinubukan niya ako, tapos nalaman na student visa ako, medyo nag-alanganin. Pero, kausapin niya muna daw yung agent niya, yung Sick Migration, shoutout Sick Migration. Ayun, in-advise na pwede naman daw ako magtrabaho ng full time kahit student ako basta naka holiday
university holiday, yung school break kung tawagin. Ayun. Tapos while baka sa ako na sasabihin yung iba. Ayun, kaya ako nakapunta din eh. Papakita ko na lang sa inyo yung post ng aking boss. Screenshot ko kasi gusto kong memorable baga yun. Gusto ko bagang babalik-balikan ko yung pahabang pagtanda ko na ito yung post, nag-iisang post na nakatulong talaga sa akin. Yan, papakita ko sa inyo, are guys. Are, yung sinasabi ko sa inyong post ng aking amo ngayon na pinost niya dati sa Facebook page lang, din na nakita ko. Ako yung nagpa-Facebook nung gabing iyon, bigla ko rin nakita, di lang nagsisendan ko ng mga picture. Hindi ko na search kung saan yan, basta sabi ko, basta dito sa Australia, basta ako yung nasa Australia, kahit saan pa iyan. At doon sa tanong mo pare, napalayo na ako eh. At doon sa tanong mo kung paano mag-apply din din ngayon sa amin, di pa nagharap ang boss ko, pero magharap ata siya kung sino kailangan niya ng calf rearer, yung mag-aalaga ng baka, ng bakang maliliit, yung magtuturo kung paano dumedi ang baka, gayon. Kasi hindi man pinapadedi sa ina yung baka sa chupon baga, parang alam bagang pinusing na kung tawagin sa Ilocano, yung pinapadedi sa mamador, gayon, sa bute, gayon. Tuturuan mong bakang magdedi sa gayon. Pero ngayon hindi pa. Pero kung gusto mong mag-apply, papunta din sa Australia o kaya kahit sa ibang bansa, New Zealand, send ka lang ng resume mo o CV o curriculum vitae din yan sa Sikh Migration or GSES. Yan ang sikat din sa amin. Marami nang napapuntang Pilipino yan din yung mga yan kasi mga Pilipino din ang mga may-ari niyan from Philippines to dito na agad yung mga yan, mga pinanggalingan. Hindi na direct agad from Philippines to din sa Australia. Hindi na nanggaling ng mga New Zealand, ng mga Japan, ng mga magagandang country din. Basta ang payo ko lang pare, apply ka lang ng apply kahit di na dito sa Australia. Di na lang kahit sa Saudi, sa Canada, New Zealand. Basta makaalis ka lang ng Pilipinas, malaking bagay na yan. Mag-apply, mag-send ka lang ng mga send ng yung resume sa mga agency na legit Ayun lang. Shoutout muna pala tayo din sa mga kapuging lamig na natin sa Batangas na mga dairy farmer. Aray, papakita ko sa inyong picture. Kasamahan ng aking kapatid pinagtitraining ko dyan sa Batangas. Aray. Yawn, shoutout sa mga aray, sa mga certified kabaka din pala natin mga aray, mga followers din natin sa TikTok. Mga taga SMDF pala mga yan, Santa Maria Dairy Farm, Training and Tours Corporation. Yan ang aking kapatid na pangit. May TikTok din yan, bahala kayo maghanap. Shoutout din pala din kay Boss Gabi 785. Ay talagang solid na si paring puging lamig na at tagang nakasuporta sa atin 24/7. Shoutout sa iyo pare, maraming salamat sa iyong suporta. Tagang di kita kakalimutan, papabarikin kita pag uwi ka. At yun, bago pala magkalimutan mga puging lamig, ay kayo ba'y mahilig magpadala sa Pilipinas? Ay may good news ako sa inyo. At gusto nyo makatanggap ng bonus sa inyong pinapadala, ay gumamit na kayo ng tap send. Ay kagagamit lang ni misis ko, ay legit na legit. Wala pang 1 minuto, doon nga ako napahanga. Wala pang 1 minuto, ay nandun na ang pira Kasi yung sa bank account ko, na land bank, andili sa cellphone ko, di na namin muna pinapasok yung pira namin, pinapalit namin ng AUD to Philippine Peso. Ay talagang andito na agad. Wala pang 1 minuto agad. Itong first time kong gumamit ng remittance application, ito lang malupit talaga. Ay kahit na hindi ako endorser na rin, ito talagang gagamitin ko. Ang tap send. Nagpadala siya ng $650 kahapon. Tapos may plus $30 kasi ginamit niya yung referral code ko. Ayun, within 1 minute, andun agad yung pera. Ayos na ayos Kaya kung kayo nasa ibang bansa kagaya ng Canada, US, ano pa baga, Europe, UAE, gamitin nyo na siguradong legit na legit. Taga may bonus kayo. Basta gamitin nyo lang ang aking referral code na Engineer Ilaw. ENGILAO. Engineer Ilaw. Yon, gamitin nyo na referral code kung gusto nyo para makatanggap kayo ng bonus sa inyong unang gamit. Siya yung lang mga kapuging lamig at humahaba ang gabi at lumalalim ang gabi, hindi naman hinuhukay. Enjoy the rest of the night. Have a good one. See ya.